Magandang buhay sa atin lahat mga idol, at ito ay share ko sa inyo. Ito yung ginawa ko ngayon at kagabi ko pa ito pinag-aaralan at ngayon ko lang ginawa yung dapat gawin sa kanya. At ngayon tatalakayin din natin yung pagtatanim ko ng material at kung paano din gumawa ng tapering sa trunk kapag ka meron tayong mga sinok o reverse kagaya ng puno na to. So, ito ay advisable lang sa mga hardwood na puno, hindi siya pwede sa softwood. Kasi kapag sa softwood natin ginawa yan, sa malamang na mauubos ang katawan ng puno natin. Yan kasi ay hardwood na tumatagal ang katawan dahil matagas ang kahoy niya. So, ito nga pala ay isang tugas bato, Vitex parviflora from Jensen. Siguro itong puno na to ay naglalaro na ng mga nasa 8 months old ang edad niya or basta mga ganun ang edad niya. Ngayon, ang ginawa natin dito ay binalatan natin dahil nga reverse ang ilalim at malaki ang taas. Siguro sa wild, nung kinuha nila to, ang tanim nito dati sa wild, sa ganito. Ayan, dahil kung mapapansin nyo, ito, yan, mga ugat yan. Mga ugat yung mga nandyan. So, yan siguro yung tayo niya. Then, kaya ngayon, ang nangyari, malaki to, lumiit tong parte na to. So, tayo naman mga artists, syempre, kinakailangan natin balansehin yung puno para maganda ang tayo at maging maayos yung ating programa ng bonsai. So, yung pagbabalat, hindi basta-basta tayo nagbabalat. So, tinitignan pa rin natin. Kumbaga, ini-imagine natin kung paano natin ite-tapered yung puno. So, unang-una na nga, kung makapansin nyo yung ilalim niya mga idol, maliit. Ayan, pakita ko sa inyo. At nyo ito, ang liit. Ayan, liit, di ba? Liit ng parte na to. Tapos pagdating dito, biglang massive. Ang laki niya, oh. Diba? So, dalawa nga palang katawan yan. Ito yung isa, tsaka ito. So, parang ito kasi, branches lang to. Ngayon, bukod sa Yamadori siya, okay lang na hindi na putulin yan. Kasi doon lumalabas yung freestyle ng puno na tayong mga artists magde-develop kung paano sila pagagandahin. So ang kagandahan dyan, binigay ng kalikasan yan at tayo na yung magde-develop at kinakailangan. Mahirap kasi magpalaki ng sanga na kagaya niyan, di ba? So sabi ko nga, tayo yung artist na dapat mag-develop kung paano sila pagagandahin. So balik tayo dito. Ito yung maliit at yun yung malaki. Kaya yung ginawa ko, binalatan ko itong parte na to. Kung mapapansin nyo, ito yung susundan natin ng tapering eh. Itong laki nito. So pag tinakpan ko yan, nakita nyo, yan na lang yung lifeline. So mukha lang malaking tignan to dahil wala pa siyang lime sulfur. Ito. Pag naglagay ng lime sulfur dyan, ma-isolate na to dito. Papansin nyo, ito na lang yan. Makita nyo, maliit lang yan. Itong parte na to. So pagdating dun sa taas, ito yung binalatan natin. Ayan. Ayan yung binalatan natin. So pagdating ngayon dyan, yun. Doon siya nag-end. Tapos, ito, hindi ko to tatanggalin, uubusin. Ang gagawin ko dyan, ito yung parting tatanggalin ko. Ito. Pag tinanggal tong parte na to, matitira to. So para lumalabas ngayon, karugtong nung shari na to, yung lalabas na gin sa part na yan. So, yun. Ngayon, hindi pa natin gagawin yan. So, hayaan muna natin. Palakasin muna yung puno ng maayos para hindi masyadong ma-stress. At mahirap kasi pagka sinunod-sunod natin. So, step by step lang. Hindi tayo pwede mag-sabay-sabay ng trabaho. Ayan, kagaya niyan. Ang winner ko lang sa kanya ay yung nasa ilalim. Excuse me. Tsaka yung nasa taas. So ito nga pala ay twin trunk. Yun ang project natin sa kanya, twin trunk. So, maliit pa yung ilalim. Palalakihin natin yan. Ang ingay ng manok. So palalakihin pa natin yan hanggang maging trunk na talaga siya, hanggang mag-proportion dun sa baba kasi ang liit pa. Ito kasi yung hahabulin natin. Ayan, nakita nyo to. Ito yung hahabulin natin. Tapos kulang pa ng laki yan. Tsaka ito. So yun yung mga trabaho sa mga susunod. Tapos ito, hindi muna natin to wawasakin o gagawin. Paliliitin. The more kasi paliitin natin yan, mas bibilis siya maubos. So hintayin muna natin yan na tumagal pa hanggang tsaka natin siya tatrabahuhin. So tapos dito naman tayo ngayon sa ilalim.
So kung mapapansin nyo yung pasuko, yung training pot natin, nung una tinanim natin siya, lubog yan hanggang dito. So yun. Tapos, nung nabuhay na siya after 4 to 5 months, tinanggal ko na yung lupa sa taas. So negative, walang lumabas na ugat sa parte na to. So ibig sabihin, nandito na yan. Kung nasan yung base niya, nandun ang ugat. Nandun ang ugat niya. So bakit natin nilulubog ng malalim yung base? Para pag nagdilig tayo, yung mismong ugat niya hindi nade-dehydrate. So bagkus nagkakaroon pa siya ng maraming moist dahil nakalubog yung pinaka-base niya, di ba? Then hanggang katagalan magiging buenas tayo kung magkakaroon ng hair roots yung ating taas. Kasi pwede tayo magkaroon pa ng mas magandang nebari o base o ugat sa kanya. Kaya ganyan kalalim yan, ganyan ang ginawa ko sa kanya. Pakita ko sa inyo. Ayan, no? Nakita niyo may mga hair roots. Ayan. Ayan, naglabasan na. Diba? So, ganun. Kaya malalim ka agad ng tanim sa umpisa para magkaroon tayong magandang base. So, unti-unti yan. Unti-unti natin iaangat yung puno para maiayos naman yung mga bagong ugat sa part na to. Lalong-lalo na yung mga wala talagang base, di ba? Ayan, tingnan nyo. Ayan. So ngayon, sa part na yan, nakapagbukas tayo ng lupa ng mga nakaraan sa kanya. So ito, mga ilang buwan pagka na-layout na natin itong mga wire na, itong mga sanga na to, pag na-wiring na natin yan, ito ngayon ay babaklasin natin sa paso. Iaangat natin yan at ang kapantayan ngayon ng nibari nito ay medyo nakadikit na sa ating nguso ng paso. So ganun yung ginagawa ko para hindi masyadong ma-stress yung puno at maging maganda ang ating base. So tapos ito ngayon mga idol, itong gilid na to, lahat ng binalatan natin, lalagyan natin to ng gamot. Ayun. So yung lifeline yan dapat maging maayos para pagka naghilom siya, maganda yung linya. Maganda yung linya niya, hindi siya yung parang pinilit lang na trabaho. Ito, kagaya niyan. Ito okay na to. Yan. Natural yan. So pagdating ngayon dito, nakita niyo yan. Ito, nilinyahan ko yan. Tinanggal ko yun nandito. Kasi nga, reverse. Malaki tong balat na to. Tapos pag dito, maliit lang, di ba? So ito ngayon, tinanggal natin yung balat dito para magkaroon siya ng tapering. Ayan. Ito nyo. Ayan. So ito yung sinundan natin. Ito yung kinuha natin ng comparison. Yung lifeline na to, kaya natin tinanggal yan para magkaroon din ng tapered. Tapos, ang kaganda, may reason tayo na magbalat doon dahil meron siyang natural na shari. Ayan, ito yung natural na shari niya na magiging balance dito. Yan. So, ito ngayon, hindi pa natin gagalawin. Lalagyan natin ng haspi yan. Katagalan. So, hindi pa ngayon. Pagka nabuhay na natin ng maayos yung puno at malakas na talaga, doon na tayo ngayon. Doon natin tatrabuhin na maayos yan. Ito nyo ito. Ayan. Ito naman, may isang sanga. Buenas, no? Tapos biniya ko yan para mag-taper din yung part na to. Ito, mamakinahin natin yan. So ito mukhang reverse, no? Pero hindi yan reverse kasi meron ditong shari. Ayan, no? Ito. Basta tandaan nyo mga idol, ang shari hindi yan kasama na sa bilang ng laki ng trunk. Kaya pwede kayong gumawa ng ganyan sa hardwood. Hindi na kasama sa bilang to. Yan. Tutuwa ako sa puno na to kasi yung size niya, sinlaki lang nito. Sinlaki niya pag nangyari.
Ganda oh, materialis pa lang, kitang-kita na itsura. So yun lang mga idol, at sinare ko lang sa inyo itong puno na to para updated kayo sa gagawin ko rito. Maraming salamat mga idol. Yo.